Puno tayo ng gamit. Gamit ni Pixar, ihahatid natin. May training sila later. Tapos meron tayong workout. Hindi mawawala yan. Ayun. Magandang umaga. February 13, Thursday. Bukas, Valentine's Day. So, nakaset na ba ang mga date nyo sa inyong mga irog, sa inyong mga family members, sa inyong mga magulang, o family members na rin pala yun. So, may mga plano na ba kayo? Kasi for sure, bukas, fully loaded, no? Ang mga restaurants, siguro sa Manila, yung mga Rizal Park, di ba? Doon tatambay, mga family, mga couples, yan. Tayo nga, naunahan na natin yung Valentine's Nakapula na tayo. Well, by accident lang naman. Nahugot natin sa cabinet na suot natin. Pero hindi ko namalayan, nakapula pala ako ngayon. Pero dapat bukas pala to, no? Bukas ko pala suotin. Mag-check po tayo ng duplex ngayon. Yun nga po, once or twice a week nag-check tayo, pero in the recent weeks lagi tayong once a week nag-check dahil nasa finishing stages na po yung natin, yung duplex. Kaya gusto natin, pag nakikita natin, may mga big changes tayong nakikita. Well, as of now, last Thursday din ako pumunta. Thursday na rin po kasi ngayon, no? So last Thursday, nagbuhos na sila doon sa Unit B na stairs na back job nila. And then doon sa Unit A, I think tapos na rin siguro kasi on the verge na silang magbuhos dahil may mga graba at buhangin na doon sa may bandang garahe na naghahalo na lang sila. So hopefully by this time ayos na yun. Makakaakyat baba na tayo ng maayos ng walang abala, no? Kasi before yung umakyat tayo sa Unit B, hindi tayo makaakyat dahil basa pa. Sa Unit A, puro bakal-bakal pa, medyo steep and mahirap umakyat. So ayun, ano pa bang mga sketch natin gawin? Yun nga, bukod after nun, dadalhin ko na yung gamit ng anak ko sa kapatid ko dahil the usual routine. Si Utol na ang bahalang magsundo sa anak ko sa baseball, then tatambay muna siya dun sa bahay nila kasamang kanyang pinsan. And tayo, bukod sa mag-workout, pinag-iisipan ko kung magpapa-inject na ako finally, no? Kasi masakit na to sobrang sakit, may tigyawat ako. Parang Pasko tayo ngayon imbis na Valentine's. Ayan, no? Kitang-kita mo pulang-pulang. Parang Pasko ngayon dahil tayo si Rudolph. Kumbaga, laki na nga ng ilong ko. Lalo pang lalaki yung ilong ko dahil dito. Pero masakit na talaga siya. Iniisip kong magpa-injection na sa Flawless sa South Mall. Kasi since naman, matagal na rin akong nagpapaservice doon whenever meron akong pimple. Pero pag may pimple ako somewhere dito, hinahayaan ko na lang. Dito sa bandang ilong, pag may mga case na ganito na sobrang sakit, pinapa-inject ko na. So, pinag-iisipan ko pa naman. Hindi ko alam kung tolerable pa or hindi. Pero nararamdaman ko na yung kirot Masakit laki pulang-pula. At nag-uumpisa pa lang yan. Lalaki pa yan. So, bahala na. Hindi natin alam. Tingnan muna natin ang ating magiging oras. So, simulan na natin yung araw natin ngayon. Adios. Okay. Ang ating duplex. Yan. Unit A, Unit B. So, same pa rin. Yung labas, walang changes from last week. More on sa loob ang mga trabaho. Pero ang napansin kong difference dito sa Unit B, wala nang mga tambak
malinis na. Tapos nakaayos na rin yung mga scaffolds. Scaffolds ba tawag o scaffoldings? Ayan, malinis na. Even dito, wala nang mga graba and buhangin. Yan, malinis na. So, galing dito, nakikita ko, busy silang ayan. Nagaan na sila ng semento para sa pintura. Ano bang tawag dun? Kalimutan ko na. Yung sandpaper. Ayan. So, dito tayo sa Unit B. Dito mas tahimik. Ayan. So, simulan natin dito. Again, ito ang ating 2-car garage. Maluwag na maluwag pag dalawang sedan. Pag dalawang USB, sakto lang. And also pick up yan. Pero yung mga malalaking SUV na, yung talagang mga Land Cruiser or Patrol, I think isa lang ang kasya. Hindi na kaya ng dalawang ganon. So, ito, full size window tayo. And then, ito yung front door natin. So, dito tayo muna sisilip. Ito yung magiging open air natin. Yan. Para may hangin pa rin na dadaloy even sa second floor. Bubuksan lang tong bintana. So, living area. Itong ating living area. Tapos, ito ang powder room. Yan, wala pang masyadong ano. Siguro isa to sa huling gagawin. And then, ito yung open air na naman natin. Hanggang second floor ulit yan. Pwede ka dyan magsampay kung gusto mo. Pwede din dito yung laundry area mo kung gusto mo. Bubuksan mo lang yan para dumadalo yung hangin, no? Kahit doon. So, circulating yung hangin natin. So, ito naman yung kitchen area. Naka-countertop marble na tayo. Marble ba yan? Granite? Ano bang tawag dyan? So, may mga cabinets din tayo. Yan, mga abang. Ito yung breaker natin. And then, ito na siguro yung last week na basang semento na tuyo na ngayon at pwede nang umakyat. So, okay, hindi na tayo pupuntang Unit A. Busy sila. So, dito naman tayo sa Unit B ngayon. So, ito ang common toilet and bath ng second and third bedroom. Ito siya. Andun yung shower head natin, rainfall type. Yan, may ginagawa na rin dito. Dito tayo sa second bedroom. Yan. So, itong second bedroom, mas spacious to, no? Yan. I think kaya pa nga dito queen size eh. Pero usually, standard size lang yan or single bed. And then, sa third bedroom, ito yung pinakamaliit na bedroom compare dito. So, dito mga single size bed lang ang kaya. Yan. Now, hindi mawawala ang master's bedroom. Ito ang master's bedroom. Yan. Ito ang pinakamalaki sa lahat. So, ganyan siya. Okay. Tapos ito yung toilet and bath. Yan ang toilet and bath niya. Very spacious din. So, ayun. Napakita ko na ulit sa inyo yung units, no, dito sa duplex. So, hindi na natin pupuntahan yung Unit A dahil doon ang busy area ngayon. Yan. So, baba na tayo. Ayan, napansin ko nga dito sa bagong, ano ba tawag doon? Renovated na stairs. Renovated ba? Or yung inayos nilang stairs. Madali na siyang bumaba. Yan, kasyang-kasya yung ano mo kahit malaki yung paa mo. Hindi ka mag-aalangan. So, yun, tama lang na remedyo na nila.
Kaysa, di ba, gawa na ang lahat tas babalikan mo to. Ayun. Okay, so kausapin muna natin sila and mag-take muna ako ng pictures. Siguro mga 3 to 4 hours. Quick dry naman yan di ba? Oo. So, ang nangyari pala... Sobrang minsan ako kasi di ba may hinahabol tayong makapal, yung medyo lubog. Hinahabol na rin natin yung skim coating. So, ang ginagawa ni Kuya, nag-skim coat siya. After 3 to 4 hours na matuyo yan, magliliha na ngayon. Yan. So, ito na-skim coat na tong lugar na to. Natuyo na. Kaya nagliliha na siya. Yun yung tamang term, liha. Nandito nga pala tayo sa Unit A. Sumilip pa rin tayo. Kasi makikipagtsikahan tayo kina Kuya. Tapos, dito naman sa taas, na buhos na rin, no? Ito yung last week na sisimulan buhusan. So, natuyo na rin. Ito si Kuya naman. Inaayos niya yung handles ng stairs natin. So, ayun. Okay. So, ano na? Sa utol ko naman, dahil ihahatid ko na yung gamit ni Pixar dahil mamaya training na nila sa baseball after class. And yun ang naging bisita natin sa duplex. Nasa paglilihan na sila ng bahay para mapinturahan. Yung hagdanan, nakita naman natin natapos na buhusan. And ini-install na rin nila yung kahoy na pang step natin sa hagdanan. So yun yung mga naging update from last week. Ang tapos ng project na yan is, ang napag-usapan naman is first quarter this year, which is meron pa tayong month of March, pero as much as possible tinatry tapusin ang mas early doon yung target para naman maibenta natin agad, no? And makita ng mga clients natin yung mga interested buyers. So nakipagtsikahan din tayo sa mga workers. Once in a while, may mga bumibisita ng mga ahente doon. Dala-dala nila yung mga buyers nila. Chine-check na nila yung bahay kahit under construction pa. Very good news yun dahil I think bahala na sila. Pag-agawan na lang nila yan, no? Once na natapos na lahat. Kasi super brand new yan. Mapupunta agad sa'yo, di ba? Pag binili mo. Bisita tayo ulit next week. Tingnan naman natin yung magiging resulta ng mga paglilihan nila and hopefully dumami-dami na yung mga parts ng bahay na napinturahan na final coating, no. Check natin yan kung tama yung ina-assume natin, tama yung pino-project ko. And ayun, drive muna tayo. Okay. Next up, grocery naman tayo. Ready hit go luto bukas ni Chef Ed. May mga items na hindi nahanap ni na ate and ni Richie doon sa respective groceries na pinuntahan nila. Yun naman ang next task natin. And then pag natapos natin yun, mag-workout na tayo. Laki na ito. Ayun, hindi na maingay. So, tapos na tayo mag-workout. Pupunta tayo na ngayon ng Flawless. Okay. Punta tayo ngayon ng Flawless para
magpa-pimple inject. So, ang cost doon is 200 pesos per pimple. So, mapapa-inject tayo ito. And also, idadamay na natin to. Total, nandun na tayo. Meron pa ako isa rito. So, nagbibinata ulit tayo. Kaya tayo tinatamaan ng tigyawat. At dahil Valentine's na bukas, i-check natin ngayon yung decoration dito sa gitna ng SM. It's all about Valentine's. May pa-Eiffel Tower pa si SM, no? Para ka nasa Paris. Ayan. At tayo naman, Valentine's yun. Yung ilong natin, Valentine's din. Kanina si Rudolph, ngayon Valentine's na mamula-mula. So ito yung ipapa-inject natin. Ayan. Pupuntahan natin ngayon yung Flawless. Yan, dito tayo. Hello. Papa pimple inject ulit. Name po, sir? John Tan. Baka mo na, sir. Sige po. Pulang-pula eh. Hindi ko alam kung idadamay pa to kasi wala na ako nafe-feel eh. Parang natuyo na. Pero sa itsura niya, parang buhay na buhay pa eh. Okay. Na-inject na. Paiyak pa tayo. Sakit eh. 400. Sige po. Okay, tapos na. Sakit, grabe. Gitnang-gitna kasi ng ilong. Pero, kagandahan dito, less than 24 hours, matutuyo na to. Hindi natutuloy to. Kumbaga, pinatay na eh. Nung beses din ako nabahin dahil parang, alam mo yun, pag natamaan, sensitive kasi yung ilong ko, bilis pong ma-atching. Kaya yun. So, okay. Nakaraos tayo. Pinadamay ko na rin tong isa. So, 400 pesos. 200 pesos per pimple. So, next, snack tayo. Ay! Kalimutan ko, may kailangan pala tayong bilhin sa Ready Eat Go. Gawin muna pala natin yun bago tayo mag-snack. You'll never know my next move. Baby, you have something in you. And then you